So, 2020, merong kumontak sa akin, kaibigan ko. Sabi niya, Jan, maganda ba tong investment na to? Meron daw naghahanap ng investment para sa junket. So, kailangan niya daw maging investor para maponduhan daw yung junket. So, sa mga hindi nakakaalam, so ang junket, ito yung mga casino sa loob ng casino. So, yung casino, nagpapalagay sila ng parang space para sa ibang nagpapalaro dyan kasi syempre baka hindi kung anong problem, baka hindi nila kayang magpalaro sa napakaraming tao. So, yung mga junket, nakikilagay sila. Kumbaga, concessionaire sila. Yun yung pinaka short answer dun. So, sabi ko, magkano daw yung kikitain mo? Tsaka, anong klaseng investment to? So, ang sabi niya, 5% daw a month. Nagtaka ako, parang walang business na kumikita ng 5% a month. Tsaka, walang mag-claim na business na kikita tayo ng ganito in a fixed way. Kasi, sinasabi nila na fixed daw na 5% a month. Sobrang taas nun. Ang regular business, pagka ikaw nag-invest ng pera mo, expect mo is 10% per year. Okay? So, red flag yun. Sabi ko sa kanya, wag. Mukhang scam yan. Pero sabi niya, Jan, wait. Mga sikat to, mga sikat to, maraming follower, 3 million yung follower nito sa social media. Tapos artista, tapos content creator, influencer. Eto siya. Ngayon, after 2 years, nakita ko sila ngayon, nasa news sila yung trending. Pwede rin kasing ginagamit sila, yung mga artista or yung mga influencer na mga sindikato para makapagpa-invest. Kaya sa kabutihang balad, di siya nag-invest yung kaibigan ko. I-spoil ko na kayo. May kaibigan ako na pinagdaanan din to, na nandun ako at na-witness ko kung paano siya in-scam. Alright? So, sa vlog na to, explain ko sa inyo kung paano gumagana yung ganitong setup ng scam, tsaka kung paano maiwasan natin to. So, meron tayong tinatawag na Ponzi scheme. Dati pa to na ginagawa ng mga scammers. So, hindi na bago tong pinagagawa na to. Actually, iniiba lang nila yung mga tawag tsaka yung mga pamamaraan. No? So, bibigyan ko kayo ng example para makita nyo kung paano ginagawa yung Ponzi scheme na yun yung tingin kong model sa scam na to. No? So, ito yung representation kung paano kukunin yung mga pera nyo, no? So, kunwari, ikaw yung victim number 1, ikaw yung victim number 2, lagay natin dito. Ikaw, meron ka 100,000. Yung victim number 2, merong 100,000. So, ikaw kinausap ko. Ito. Akin yung 100,000 mo, every month, tutubuan kita, magkakatubo ka ng 5%. So, ibig sabihin, meron ka 100,000, tutubo ka ng 5,000, no? So, after 1 month, dun sa puhunan ko, 1, 2, 3, 4, 5. So, sabihin ko sa'yo, pare, meron ka ng 105 dito. Kukunin mo na ba? So, syempre sabihin mo, iti-test mo siya kasi doubter ka eh. Test mo, akin yung 5,000. Okay, ito yung 5,000. Papaisip ka, nga, no, kumita nga ako, no. So, another month goes by, meron ka na namang 5,000. 2, 3, 4, 5. Ayun natin. So, parang meron ka na uling 105,000, no? So, eto, kunin mo na ba? Hindi. Sige, kunin ko. Pero naisipan mo, dahil nagtiwala ka na, ibigay sa akin to. So, nangyayari, andito na yung pera. Pero ang totoo, wala talaga to. Pakita lang to. Kasi, yung kinukuha ko, as 5% mo, dito ko rin kinukuha sa pera mo. Nakuha mo? So, someday, kinukuha mo sa akin, sabihin mo sa akin, pare, kailangan ko ng pera. Kunin ko muna yung 40. Ito yung 40 mo. Pero hindi mo na napapansin na meron ka po palang 60 sa kanya, no? So, ito naman yung victim number 2. Si victim number 2, nagbigay din ng 100. So, same lang din yung gagawin sa kanya. Hanggang sa lumaki yung pool ng pera, no? Ngayon, kung ito, medyo doubt pa rin to, nagda-doubt talaga, na someday, meron siyang tubo na, kunwari, nagkaroon siya ng 20,000, tapos pinull out niya lahat. So, may nag-report din na ganito, na celebrity dun sa news. Pinull out niya lahat. Meron pang kasamang tubo. Okay lang, kasi celebrity yan eh. Kumbaga, isusumbong tayo yan eh. So, ako naman, as scammer, or ako may pakulo, ang gagawin ko, bibigay ko sa kanya yan. Pero, someday, mag-offer ako sa niya. Pare, merong mas magandang idea ngayon ah.
pwede bang mag-invest ka? Ikaw naman, mag-i-invest ka na mas malaking pera, no? Mas malaking pera, i-invest mo para mas malaking tubo mo. Kasi alam mo naman pagkakatiwalaan eh. Tapos, paano kung magiging akin lahat to? Yun yung pinaka-problema, no? So, ganito yan. Sasabihin ko na nag-invest kayo sa isang business na madaling lumubog, no? Or sabihin natin, isa na lang yung ginagamit nila, yung mga Bitcoin. Yung Bitcoin, kung titignan mo yung graph niya, is pag ganun siya. So, sobrang taas niya ngayon. Biglang babagsak siya. Tapos, sasabihin sa'yo, pag bumagsak na, sabihin, oh, wala na yung pera. Bakit? Kasi yung Bitcoin, bagsak na yun. Wala na yung pera. Pero tatandaan nyo, pag nag-invest kayo sa Bitcoin na legit, hindi mawawala yung pera nyo kahit bumagsak yung Bitcoin kasi nandiyan pa rin yan. Okay? First hand account ko to, pumunta ako dun sa parang meeting nung kaibigan ko nung naloko siya. Sabi nung manager dun, yung parang nagmamanage nung pera nila. Umiiyak. Wala talaga sa akin yung pera, nasa Malaysia, nasa Singapore. Dahil nga sa Bitcoin, wala na talaga yung pera. At isa pa kain kayo dun sa restaurant na. So ang ending, wala talaga kami nakuha. Walang nakuha yung kaibigan ko. Siyempre pwede yung sabihin na nalugi yung business. From the start, wala naman talagang naging business, no? So ngayon, alis muna tayo kasi pupuntahan natin ngayon yung kondo ko sa BGC. Grabe pala dito yung parking. 5 basements ang parking nila. Tapos kita nyo naman siguro na ginagawa pa yung ibang area. So, ang dami palang dito, buildings. Sir, pwede naman ito. Ito yung gagawa natin sa... Pwede naman siyang palitan po, which is expenses na. Pwede naman. I-request na lang po. Sir, kasi naman siya ayun, tapos din. Kaya nga lang, hindi kami makalis kasi motor pa. Ayan. Wow, what's that? It's Neymar show. Wow, si Upo Patrol. Yan, sumisin! Strong nga sa camera, dili. Wait mo kay Daddy. Strong! Dance, daddy, dance. Mas excited siya sa ano eh. Ay, Diyos ko, nakakapagod tong araw na to. So, sa pangyayaring to, meron tayong dapat na tatlong natutunan dito. Ang unang-una, syempre, investing takes time. Ang minimum of 10 years para sa akin pag nag-invest ka, expect mo na magre-return lang talaga sa iyan in 10 years ng malaki. Ina-expect ko every year, tumataas ng investment ko ng 10%. Ganun lang ako. Kaya almost impossible yung sinasabi na 5% per month. Para sa akin, it's too good to be true para mag-invest ako dun. Tapos, pangalawa na lesson doon is dapat tinitignan mo talaga yung background. Kung meron mo siyang background sa ginagawa niya, kung alam niya ba yung ginagawa niya, kung meron ba siyang napatunayan na or meron ba siyang skills na nagbaback up sa mga claims niya or meron ba siyang portfolio. Yun lagi kong tinitignan, syempre, yung integrity ng tao. Dapat kilala ko siya, dapat meron siyang history na mapagkakatiwalaan siya sa mga ganung bagay. At syempre, ang pangatlo at ang dapat na mahalagang matutunan talaga natin doon, ang kataga ko lagi, everybody has a brilliant idea if you have the money. So, ibig sabihin, pagka meron kang pera at alam nilang may pera ka, meron lagi yung brilliant idea. Siyempre, alam nila na kailangan mo mag-invest or gusto mo mag-invest. So, meron siyang brilliant idea ngayon. Always be a doubter.
lagi mong idadoubt yung tao, lalong-lalo na kung tungkol sa pera mo. Hindi naman masama magtiwala, pero dapat kilala mo. At saka, meron nga sinasabi kong track record doon. Sa dami ng ginawa ko ngayon, tatapusan na muna natin yung vlog. Sana naintindihan nyo yung sinasabi ko. Sana may natutunan kayo sa vlog na to. At maraming salamat sa panood. At sana mag-subscribe kayo dito sa channel ko. Bye-bye!